mga disciples. And sa atin din po, no? We can trust in this promise ng Panginoon na siya ang nagbibigay ng kapayapaan. No, last time I was here, no, I shared about yun sa John 16 verse 33, no, na sinabi ng Panginoon na mayroong kapayapaan sa pakikipag-isa sa Kanya. At sa mundong ito, makakaranas tayo ng trouble, makakaranas tayo ng tribulation, ng kapighatian. At hindi itinago ng Panginoon yon. And nananatiling totoo ang Panginoon sa Kanyang salita, sa Kanyang pangako, na life is never going to be a walk in the park. No? Kasi yun nga, maraming sa atin, no? The reason why we trusted the Lord, kasi nakarinig tayo ng pangako na kapag sumampalataya ka sa Panginoon is mawawala lahat ng problema mo. Well, when in fact, no, yung iba sinasabi nila, nung sumampalataya ako sa Panginoon, lalong nadagdagan yung problema ko. So this morning, no, we just want to harp on that, no. Dudugtungan po natin 'yon. So I entitled this message, "Got Trouble?" May question mark. No, during the 90s and early 2000s, may ad na nilabas yung Oreo, no, yung Oreo cookies na got milk. Na ang ini-imply nila doon is yung cookie nila, yung Oreo cookie is masarap na kapares ng milk, no? And sa buhay natin, no, hindi natin lubusang ma-appreciate yung mga magagandang bagay na binibigay ng Panginoon sa buhay natin kung hindi tayo nakakaranas ng trouble. Because troubles, they keep us from being conceited, no? Pag sinabing conceited, meron tayong yung unhealthy confidence sa ating sarili. When in fact, kailangan maintindihan natin that our confidence should always be in the Lord. That's why the Lord Jesus, every time na inaano niya yung kanyang mga disciples, no, nire-reiterate niya that the peace that He gives, no, comes from Him. And in order for us to receive this kind of peace sa buhay natin, yung sabi ni Paul, no, the peace that surpasses all understanding, is we need to be with Jesus, no? Magkaroon tayo dapat ng relationship or connection kay Jesus. Marami pong beses sa buhay po natin, yung kapayapaan na meron tayo is based simply out of our own ignorance, no? Magandang halimbawa dito yung mga sanggol, no? Yung mga sanggol, nakakatulog sila, nakakapahinga sila, no? Dahil wala silang kamalay-malay sa paligid nila. Basta ba natakpan mo yung tenga nila, 'di ba? Wala na silang pakialam. Wala silang kamalay-malay sa nangyayari. Pwedeng nagkakagulo sa labas, pero dahil na kumbaga tulog yung bata o tulog yung sanggol, hindi niya alam kung ano yung nangyayari. So, marami sa atin, ganun yung peace na meron tayo. Pero, fun fact, the Lord does not want us to be ignorant anymore. No? Ayaw na ng Panginoon na manatili tayong ignorante sa mga bagay-bagay. Kaya nga, yung mga taong nagsasabi na mas dumadami yung kanilang problema the moment na sila sumampalataya sa Panginoon is because binubuksan ng Panginoon yung kanilang mga isipan, yung kanilang mga mata sa katotohanan ng realidad ng buhay. And once na nagising tayo sa realidad ng buhay, yung peace na nagbumula sa ignorance, nawawala. No? Yung dating wala tayong kamalay-malay, nung nagkaroon ka ng malay, yung kapayapaan, yung comfort na meron ka, biglang naglalaho, nagdi-diminish. No? Kaya nga maraming tao ngayon, they spend their whole lives, no, frantically searching for anything na makakapagbigay sa kanila ng ganitong peace, ng ganitong comfort, no? Ang nakakalungkot, huli nilang hinahanap ang Panginoon, no? Kaya doon lang nila natatagpuan o doon lang nila nalalaman o natatanggap yung kapayapaan na napakatagal na nilang hinahanap.
no? And bilang mananampalataya po, tayo, no? We are here. God allowed us to be here para to become messengers. Ipaalam sa mga taong ito who are spending their whole lives, no, thinking na pag yumaman ako, mas gagana yung buhay ko, gagaan yung buhay ko pag nagtagumpay ako sa larangan na ito, pag nagkaroon ako ng accomplishment, pag nakilala ako, mas lalo akong magiging masaya, maligaya, mapapayapa na ako. Pero ang totoo niyan is true peace, yung tunay na kapayapaan, is matatagpuan natin kay Jesus lang. No? Kaya nga sabi niya, my peace I give to you. It's not the same peace o yung kaparehong kapayapaan na inaalok ng mundo. Kasi yung inaalok ng mundo, puro temporary. Yung peace na inaalok ng Panginoon, it's eternal. It's everlasting. Kasi siya yung source. Siya mismo yung source. And sabi niya nga, dun sa Samaritan woman, kapag ininom mo yung tubig na inaalok ko, hindi ka na mauuhaw pa. That's the kind of peace that the Lord is offering us. All we need to do is to go back to Him. Lumapit tayo sa Kanya. Okay? When our Lord speaks peace, He creates peace. Because the words He speaks are always spirit and they are life. Na ito yung kulang sa atin. Kulang tayo na akala natin, pag ginawa ko to, ito na yung, kumbaga, ito yung buhay na magbibigay sa akin ng kasaganahan, ng kasapatan. Pero ang totoo niyan is yung tunay, para maranasan natin yung tunay na buhay, kailangan natin lumapit, humingi nito doon sa nagbibigay ng buhay. At siya ay walang iba kundi ang Panginoon. No? Sabi niya, my peace I give you. A peace that comes from looking into Jesus. Sabi ng Hebrews chapter 12, He is the author and perfecter, finisher ng ating pananampalataya. Na kung saan, sa mga kinakaharap natin, pinagdadaanan nating mga pagsubok sa buhay, kitang-kita yung gamit, no, ng faith, na sobrang gamit natin yung pananampalataya sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. Kasi nga, hindi natin alam lahat ng mangyayari. The only thing we can do is to trust the Lord. No? Pagkatiwalaan ng Panginoon. Kasi sabi ng Bible, He is the beginning and the last. He is the author and perfecter. Alam na niya, siya yung architect, yung engineer na nag-lay down ng blueprint ng kung paano tayo dapat mabuhay. And one thing about architects and engineers, ang dinidisenyo nila, sinisigurado nila maayos. At least the good ones. No? Sinisigurado nila na magiging maayos yung structure. Kaya tayo, if we're, alam niyo yun, kumbaga nag-aalala tayo ngayon, dumadaan tayo sa problema ngayon, sa trouble ngayon, we can always trust yung architect ng ating buhay, yung engineer ng ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoon. So the question here is, you got trouble? Meron kang trouble ngayon na kinakaharap o pinagdadaanan? You can always turn to God. You can always turn to the Lord. He offers peace unlike any other, no? He offers peace unlike the world's. Kaya yung comfort, yung joy o yung kaligayahan na ino-offer ng mundo, lahat yun temporary, lahat yun pansamantala. Pero ang Panginoon, nag-o-offer siya ng kapayapaan, ng kaligayahan na eternal. That's why we can always endure, no? Overcome, persevere, whatever we are going through right now. Kasi, mapagkakatiwalaan natin yung Panginoon natin.
Hindi niya tayo ile-let down. He knows you, no? Kilala ka ng Panginoon. Alam niya yung ups and downs ng buhay mo. Alam niya kung ano yung nilalaman ng puso mo. Alam niya yung mga bagay na ikaw mismo hindi mo sinasabi sa iba. And sometimes, alam nga rin niya hindi lang sometimes, most of the times, alam niya yung mga bagay na hindi nga natin mismo naiintindihan at nalalaman sa ating sarili. But we can still trust the Lord. Kasi, His word is true. His promises never fail. Kaya mga kapatid, if you got trouble, turn to Jesus. Lapit tayo sa Panginoon. Siya yung magbibigay sa atin ng kapayapaan. But, you need to receive it. You need to open up your hand. You need to come to Jesus. Draw near to Jesus. Sabi sa James, draw near to God and He will draw near to you. Naghihintay lang ang Panginoon sa paglapit mo sa Kanya. Naghihintay lang ang Panginoon sa pagtawag mo sa Kanya. Kung sa tingin mo, kinalimutan ka na niya, nagkakamali ka, kapatid. He is just eagerly waiting for you. Alam ng Panginoon na kailangan natin siya. Alam ng Panginoon na kailangan mo siya. Sa mga oras na ito, kung nag-fail yung mga tao sa paligid mo, we can trust that the Lord will never fail us. Amen? So let's pray po. Heavenly Father, we just want to thank you for your word and reminder for us this morning. We ask na patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. Lord, sa mga nangyayari sa aming paligid, napakadali para kami ay mabagabag. Napakadali para kami, Panginoon, ay kabahan, mabalisa. Yung iba nawawala na ng pag-asa, yung iba litong-lito na. Panginoon, help us. Help us to see na ikaw, higit kanino man, ang makakapagbigay sa amin ng tunay na kapayapaan, tunay na kasagutan at katugunan sa lahat ng aming mga pangangailangan. We ask, Lord, na patuloy kang mangusap sa amin. Gamitin niyo po ang lahat ng mga posibleng avenue para maiparating niyo sa amin ang inyong mensahe upang yung pag-asa namin patuloy naming matagpuan sa inyo. For your word is true and your promises never fail. So God, this morning I pray especially for my brothers and sisters right now who are feeling helpless and hopeless. May they find hope. May they find help in you, Panginoon. And as they draw near to you, as they come to you in humble surrender, may they receive the peace. Peace that surpasses all understanding. Peace that cannot be understood. Peace that comes only from you. God, we thank you. We honor you this morning. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen and amen. Amen.